It's never too late to have fun and adventure. So, camera roll with Mommy Carol. Andito kami ngayon para bumili ng seedlings na ipapalit namin dun sa mga namatay na kaya ilalim namin last time. So, naghahap pa kami ngayon kung saan kami bibili kasi meron dito may mahal, may mas mura. So, of course, doon kami sa mas mura para makatipid. Napakaraming seedlings dito ngayon pero kailangan mag-hap muna para makabili tayong mga mas mura. Kasi pag alam nila na hindi ka taga rito at kailangan mo talaga yung seedlings, like example sa puyat, no? Puyat kanina, nagtanong kami, sabi ka agad 150. 350. Nakukuha lang natin yun ng mas mura eh. So, ngayon half muna para mas makamura tayo. As of now, nandito kami sa HGM Plant Nursery. At itong katabi kong maganda si Ma'am Eileen. Siya yung may-ari dito. Mag-asawa kayo, Ma'am? Yes po. So, sa ngayon, dito ka talaga nakakonsentrate. Pero Ma'am, ang ganda talaga ng ano mo. Ang ganda talaga ng nursery mo. Lahat ng prutas, guys, nandito. So, name it, they have it. So, po yung nagpapakain ng Italian dati. Italiakan. So meron silang dati meron silang pakulo na meron silang plant durian. Italian libre. Pwede kang kumain ng prutas libre pero iiwan mo yung buto yes, dahil itatanim nila yon. Wala na ba? Oo. Last year ito, ma'am. Last year. So gwapo kayo na yung negosyo ng ma'am, no? So pila naman ni ka years? Nag-start po kami 2013. 2013. So, dugay-dugay na po. So, tanang prutas halos na. Name it nga. Sige, para dito sa mga gusto mo pa dito. Durian. Anong klaseng durian? Puyat. Mustang King. D101. Yan naman ang mga sikat karon kanang tulo. Plus, kaning uban rin mga avocado, langka, rambutan, lansones. Ayun. Marami pa, pomelo. Kaya Ma'am Eileen, actually, kinamang good mamalit na karon, di ba? Pangtapali sa mga namatay ba? So may nagsabi sa amin na mas mura dito, kaya dito talaga kamunta. So I hope ay pakapin ha. Sige, thank you very much Para sa maganda namin customer. Yeah! Thank you very much, Ma'am Eileen. Thank you, ma'am. After namin namili ng mga seedlings, so medyo nauuhaw kami at medyo naiinitan. So now, andito tayo ngayon sa The Farm, located at Marbel. So punta tayo sa cafe para magkape tayo. Pagkatapos namin binili, so ginather dito para i-climatize muna yung durian. Kailangan ma-adapt niya yung climate
Kasi pag idiretso mo yan, may possibility na mamatay. Ilagyan ni Ren tong ano, ng tawag na, kural, para hindi makasulod ng ang manok. Ano yan, lagyan pa yan ng net ren? Dili na? Dili na. Basta hindi na makapapasok yung... Hindi na mabali. Di na mabali. Okay, tama no. So mga dagko man lang po nga manok ang musulod ana. So di na siya makasulod. So ito na yung finished product na ginawa ng caretaker ko. So ito na yung karamihan puyat. Kasi ito yung itatanim doon sa mga namatay na tinanim dati. So meron din tayo ditong kalamansi. At merong 4 na ibiyak. Ito for consumption na lang to pagdating ng panahon. Ibiyak lang pa. Meron ding avocado nandiyan sa loob. Hindi makain ng dili matuka sa manok ba. So mamatay mo hang similya kung tukaon sa manok. Tsaka kini for protection pag mahulog ang palwa sa lubi. So mahulog man siya, masalo diri so dili siya masira. Pakunan dwarf coconut siya, yung dwarf coconut. Kung napansin mo yung ito yata yung binablog din ni Richard Gomez. So ito din yung itanim doon sa i-alternate doon sa Centennial coconut. So ito yun. Aakyat kami. Andun yung main source ng water sa taas. So tingnan natin kung gaano kalakas at marami din daw mga ibang makukuhang halaman doon na mahal pagbenta natin sa Maynila. Sige, tara na guys, tara. Dapat magdala kami ng sapatos at saka pang teka, muntik na ako malaglag. May nyug pala dito pero kinakain ng unggoy. Sana makakita tayo ng unggoy dito guys. Meron pa. Pero may unggoy talaga dito, Poy? Oo, may tarsier nga ni. Tarsier? Oo, nakahuli dito. Meron kaming bundok bawat isa na share. So ito naman yung sa sister ko. Sa ito, grabe ang kawayan dito. Kapoy, nakarating talaga kami dito guys. Yung may source of water dito. So see, as you can see, so lots of bamboos around. So ano din dito? Pagkakakitaan, kahit walang buko dito. Pero grabe. Grabe, sobrang ano. Kapoy kaayo, kapoy. So ito, inakyat namin yung water kanina. So look at this guys. Yan oh. Malakas ng water. Yan, maipon mo lahat yan. Yan. So kunti, kahit ito tuloy-tuloy ito, di ba? Yan, tuloy-tuloy oh. So ito ngayon ang lagyan namin ang tawag ng lagay natin, reserva. Intake box. Ha? Intake box. Oh, ganyan din Oh, yung mga may alam dyan tungkol sa intake box, makarelate kayo nito. Yan. Kayo na lang dyan, hindi ko na kaya dyan. Malayo. Alam mo ba itong mga halaman na ito? Ang mahal nito sa Maynila. Yan oh. Wala ka bang variety nito sa Tagaytay? Wala. Matagal na. Mahal na to. So, nandito na kami sa baba. Ito yun guys. So, ito yung ano, hindi naman ganun katirik ang bundok. Kaya lang, yung doon banda sa pinaka main source, yun yung medyo paakyat. So, andito na kami patag na to. Ang dami ng kawayan, no? So, lalong-lalo na doon sa bandang itaas. So, pag ibenta mo ito, grabe. Laking pera nito. So, this is elephant ear. So, kita nyo, ang lalaki. So, parang considered sagbot lang na dari sa farm. Minsan pumunta kami ng Tagaytay. May isang cafe doon, naglagay ng isang elephant ear sa isang malaking bukag na. Paso ba yun? 3.5 yata yung isa. Yung maliit, 3.5. Yung ganito kalaki, nako, 10,000 na to. Hello mga ka-retiree! Welcome to Susong Dalaga. Very famous dito sa Tampakan. So this is Lambayong. Klarong-klaro dito guys. Tingnan mo. One of the attractions here in Tampakan. Susong Dalaga. Mount Susong Dalaga is a conical hill and its peak resembling the female breast. Although marami na ang may pangalan na Susong Dalaga, like in Pagadian and Zamboanga, Susong Dalaga here in Lambayong has the most perfect cone shape.
that's all for this vlog, and don't forget to like and subscribe as I see you on my next journey as we camera roll with Mommy Carol.